Okay. Um, yan. Okay, kaganiya, no? Nangadto mi RCY and ika 47th year anniversary na sa RCY. No, grabe 2 years lang ang ako ang edad sa ilahang pag-exist. And every naasakyanan, nabilin na diya. So naa sila plaque of appreciation to us na gihatag nila sa church sa tuatanan because I believe naging part pud mo ani dili man mo tanan makaadto pero ang inyong prayer, ang inyong support nagaabot yun ni sa ilaha. And ganiya nagatok mi ni Pastor Lloyd nung naa jud ay kabaguhan jud sa ilaha. Dili man tanan pero katong nag-speak man gud dito is Christian pud na siya, no? And kita na mo nga gibag-o jud siya sa Ginoo. Na jud kausaban nga naman 14 years ago siya ang nahimong pasyente nila didto. Pero karon nahimo na nilang speaker kay nahimo naman siyang social worker. So pasalamat kay siya and dito nakita jud niya nga nadyo paglaom ang mga bata and thank you kayo sa inyong support no sa tanan. So ang ato ang mga upcoming events no gipost ni Pastora Kem kaganiya ang ato ang RW which is last natong RW is sa November kano sa to Kem Pastora Kem November 28. That's why i-pray na ninyo then start mo og vision casting sa inyong mga leaders no especially kanang inyong mga D group. Encourage yung mga D group ninyo. Pwede gani mag-invite mo mga kauban ninyo sa team nga mag-testimony ba? Unsa po nang nahitabo sa ila, unsa naging impact sa ila sa RW para ma-encourage po ang mga part sa inyong kuan kanang D group na mag-join sa RW. Kana ganing for example namoy D group mag-invite ka og somebody nga pwede siya mo testify. And mao po na ang amuang last week naman gud mi dito sa church nila Pastor June Makahig no girandom na lang na ako ang mga testimony nila kay short na mi sa time kay actually ang time dito is 3 o'clock or 3:30 nakaabot mi dito mga mag 4 na siguro mi mag-start tunyang uban is manguli ng mga teacher that's why gipaspasan na lang namo wala na mi ka play og RW but tomorrow mag-play gyapon ta og RW kay mag-early man ugma, wala man tayo RCY and wala man po tayo pag-asa. So, pwede nga maka-early me dito para maka-play og RW testimony. By the way, natay open door sa dito kila Pastor Jun Makahig, no? Dagan-dagan to sila, no? Pilang attendance sa ato nila last May? 46. And nabaday man ang uli nga uban. So, kato, isa to siya ka ato ang i-kuan i-look forward no nga by November 14 po ang ilahang kuan. So sunod-sunod na tong RW karong November. That's why no pay the price yung taani. No naman tay gamay nga bakasyon karong 31, 1 and 2 no kung kinsay gusto mo kuyog sa Baganga, opening nga mo kuyog mo tanan, no? You can join us sa Baganga. Pero kanya-kanya provide og sakyanan kung kanya-kanya yung singit sa imong sarili kung asa ka mo sakay. And of course no naapot tay food dito nga atong amutan and syempre mag-prepare pod ka ana. Kung gusto ra nimo ma-unwind and you can have fellowship with us, pwede na ninyo kuan. So ang primary nato ngay mo na ni unta is ang mga youth. I don't know pila ka youth ang mukuyog no kay ang uban di mo makukuyog kay na mugna ni kay ang gusto sa mga youth is mugawas. O niya karon kay mas daghan man ang mga
dili youth ng uyog. Ang buton saon nato ni Ron. But mga auntie man og angkol ang mas daghan, dili man mga youth na manuon ang manguyog, feeling youth naman ang mga nanguyog. So dito ta kila Pastor Michael, Pastor Joyal nga resort, then mag-overnight sa San Victor sa 1. So nakabook na ba ta dito, Pastor Ramay? Nakabook na ta dito sa San Victor. Okay na. So kung gusto niyo mag-aircon, na 2.5, good for 2, na good for 8, 6.4, na good for 5, 4,000, na good for 6, 5,000, good for 6 nga family room, 7,000, good for 10, 8,000, and good for 14, 10,000. Okay? So, ang duyan, nasa man ang duyan diri? Wala. Okay. Kana motorcycle 50, 3 wheels, bus 210. Parking fee. So entrance, pilang entrance? 350. So mag-provide mo 350. Kung gusto mo higdaog ka ng balas, okay ra pod kung balas inyo higdaanan. Actually, gwapo pod siya nga higdaanan kay wala ako jud siya. Kapo jud. No. Okay, salamat mo kuyog. Okay. Gi-open na mo ni sa tanan, you can fellowship with us. Okay lang jud kaayo. So, kana. So, kana ang ato ang mga event this November and duha ka RW and for now no nakita nato nga ang naay mga open doors si Lord sa atoa, especially kini ati kay Pastor Jun Makahig. Then kaganiya ni adto mi sa Tagakpan ni kalitrag tawag ang si Pastor Kim na siya kauban na Koreano. I-check nila ang farm kay gusto nila himon siya nga murag fasting and prayer nga sanctuary ba sa Tagakpan. So ilang i-develop, I don't know kung sa ilang sa ilang plano. So I don't know, wala po na mo gisabutan kung naay pickleball nga court. Basta ang pickleball, singit-singit yung pickleball ni mo diha. Kanang siyempre kung mag-develop sila, it's up na yung swimming pool kay magpabutang man ta dito nag-donate man gud ta og kanang 50 square meters sa barangay para tasukan nila og tubig para natay free na 10 cubic. I think sa kontrata namo sa barangay is 10 cubic nga free every month. So dagko na siya nga tubig ang 10 cubic. So kana ang update dito. And so far kalma raman sila. Gipray raman ako kung sa imong will ani Lord. No kay akong plano tay baligya na ako na kay dili na masikaso. So ang will ni Lord ang matuman. Then anak ko sila kung nakita man pud nila ang kadalyan, kung naay plano mag 40 days sa inyo diri ninyo dadon sa kadalyan. Kung 21 lang dire lang sa Tagakpan anak ko kay at least dire sa Tagakpan dagang butong unsa ba. So I don't know sa ilang plan pa. Si Lord na ako lang gi-entrust kay Lord tanan. And by 27 nag-invite sila sa tuwa for kanang Cagayan. Kaso lang na ay kanang landslide and naga-pray pa gani mi and nag-advise po si Harold kaganiya na kidapawan na lang daw mas maayo ang agian kay diretso and mas layo ang bukid kaning butuan. So amo pang ginagather ang information kung asa jud and mag-pray jud mi on say will ni Lord. So kana lang sa for now ang update nato kay ngano man gusto nila mahimo putang blessing dito sa Cagayan, mo share og fasting. Kay sa tanan daw nga mo share sa fasting, kita jud daw ang naay karapatan mo share og fasting. Kay gi-practice man nato. Dili man jud ta pwede mo share nga wa nato gi-practice alam mo share kag 40 days diha nya di man taga 40 days. So naka-practice man tag 40 days mo na si Jesus Christ yang sa Acts 1 verse 1
na Jesus began to do and preach. So before ka mo preach, dapat i-apply nimo sa imong life. Amen? Mao na nga to ang principle nga gina-follow din ni you need to apply first before you preach. Okay? So karon, nganong effective ta sa ministry na ako i-share sa inyo ha. Gingon din sa nadawat nimo to, madam. Okay, wala ko naka-confirm sa imo kung nadawat nimo. Bantayan ninyo ni para effective mo kamo tanan, kita tanan. Magpapansin ninyo nga daghan kayong mga people ma-attract sa atoa. Daghan kayong mga people nga nagaduol na even sa Sunday service mapansin ninyo naga-increase na ang population or ang mga people nga naga-attend sa Sunday service. Kini ang inyong bantayan. Kung giunsa nato pag unsa ta maging effective sa ministry. And at the same time, kanang mga people nga ipaduol sa inyo, mapansin ninyo kung ma-burnout ba na o dili or sa ato din ni ma-burnout ba ka o dili. So mao ni ang mga dapat nato nga timailhan para maging effective ta sa ministry. Number 1, kailangan ma-acknowledge nimo nga gipili jud ka sa Ginoo. Unsaon na nimo pagkaibalo? Kay ingon man gud diri sa 1 John verse 6. There came a man sent from God. Kinsa ni si John. So, kung tanawon ninyo, si John the Baptist, gipili jud siya sa Ginoo, gisent siya sa Ginoo, tama? Dili ka ipadala sa Ginoo kung dili mo close sa Ginoo. In order for yung nga maging close mo sa Ginoo, iagi ka niyang daghang problema. Mao na nga magtingala mo, daghan mo problema agian. Kwarta, kuryente, tubig, tuition, health. Ngano man, sometimes manggod, kulangan kag intimacy sa Ginoo. Mao na ipaagi ka niya og testing para maging intimate ka sa Ginoo. Ngano man, kana ang confirmation nga gipadala jud kaniya kung kabalo ka maminaw. O kabalo ka mo salig sa iya despite sa testing nimo. Kay the more man ka maging closer kay Lord, the more ka into relationship sa Ginoo. Kay manggod sa atoa, di ba? The more ka nga into relationship sa Ginoo, mas the more ka niya intrasan og ministry. That's why to confirm nga gipadala jud ka sa Ginoo is iagi jud ka niya daghang testing. And congratulations sa inyo ha, no? Naipipila din ni like atong mga igsuon din ni halos kamutanan, no? Kay kumutanaw ko sa inyong mga nawong, problemado man jud tanan inyong mga nawong. So, kita tanan nakaagi jud dag problema. Amen. No? And nagtingala mo nga non-stop pa yung problema. Nga naman, gusto jud ni Lord nga into relationship ka sa iya. Kay once magkon nga wala kay problema, wala na kay ginagian, sometimes di ka kauna-una sa Ginoo. Di nakakaampo, di nakakabasa sa iyang pulong, di nakakaluhod, di nakaka-worship sa Ginoo. That's why, in order for you nga ma-confirm nga padala jud ka, is naa jud kay agian. Amen? And dili pud mo entrust si Lord sa iyang kinabuhi sa imo dili ka hatagan og ministry kung wala ka kapasa sa test. Mao baya na ang ato ang gina-series nga kailangan nga ma-approve ta sa Ginoo. Kay mabaw-an nimo nga gipili jud ka sa Ginoo ngano man gi-entrust niya iyang sarili sa imo. God will send you. Dili ka dapat nimo i-acknowledge kay bantayan ninyo ang mga tao nga wala kayo kaagi og kanang problema tapos na gigunitan nga mga people magtingala mo magbuot-buot ra na sila dili sila nagasalig ba sa kanang kuan sa kanang wala sila kaayo ga-acknowledge sa tingog sa Ginoo. Kung unsay lang madunggan sa social media, unsay madunggan nga uso, mao ipahimo nila sa disciple. Kung unsa ang mga kanang-kaning unsa ray makuan kanang mutukar sa iyang isip, mao ipahimo nya ma-burnout ang mga people ngano man, ikaw man dili gikan sa Ginoo. Mao na advantage ninyo kung daghan mo gipang-agian nga problema kay magsikag yang ungo sa Ginoo, mas visible ang tingog sa Ginoo. Dili gani ka ng paling-paling ang iyang tingog. Ikaw ba ni Lord o dili? Nya kung wala, di ka kabalo maminaw, wala ka kaagig problema, nahimo kang pastor, tapos nahimo kang leader, naagdayon gi-entrust sa imo si Lord or
ikaw lang nagkuhan kanang for example, naa kay gi-win nga mga people, magtingala ka mawala na sila dayon sa imo ang anuman ang imong batasan like for example, kuan man ka dili align sa gusto sa Ginoo ang imong ginahimo. Mao na ang burnout ng mga people under you, dili na magpakita nga naman, dili ka kabalo maminaw. Napa mo diha? Kami grabe jud ang gi-go through namo nga problema. Gikan pa sa pagkadawat namo sa Ginoo March 2009. Tama lang? 2009 no, dugay-dugay na jud ay. March 2009 wala jud easy. Gikan sa 2009 sunod-sunod nga tuig nalay gamay lang nga kwan. Halos every now and then na problema nga naman kay gusto jud ni Lord nga maging intimate mi sa iya para pag entrust niya aning DCIM sa amuha di mi magpataka og pabuhat sa inyo ha. Hoy pag win souls mo tanan, make disciples mo yan na. Mo ray nitabo sa amuha tong unang. Grabe na mong win souls, make disciples, o nya, iya lang sa mong pastor ang among ginahimo. Nitabo, daghan kay nga burnout, daghan kaayo wa na nagpakita, daghan na kaayo kanang kuan kanang basta no, lahi jud ay kung wala kay gipangagyan nga problema. Kana ganing intrigo lang sa imo dayon ang ministry. No dili jud na, no kailangan jud ka ipadala jud ka sa Ginoo. Amen? Ang tanawon ninyo, basahon ninyo niyo. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Basahon ninyo ni. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Basahon na ninyo. Basa mo. I thank Christ Jesus our Lord who has strengthened me because He considered me faithful, putting me into service. So, kailangan ka nga i-consider sa ni Lord nga faithful ka before ka ibutang sa service. Klaro? I-consider daw sa kaniya. Dapat mo approve ya si Lord sa imo ha. Nga kiniwa na gani ni bayad kurinti. Padayon gyapon gibawasan pa niya pang discipleship pang iyang kwarta. Kini ganing tawana, wala na gani kwarta pero grabe gyapon ang iyang pag-honor, grabe gyapon ang paghatag niya sa Ginoo. Kining tawana, kulang na gani ang iyang time sa iyang paulay, pero grabe gyapon ang iyang time. Suguon nako, mora gyapon yung ginahimo. Once nga ma-consider ka ni Lord nga faithful, hintrasan ka niya og service. Amen? Na kay ministry, dili pwede mo entrust si Lord sa imo nga di wa kay giagian. Amen ba? Pwede ra gud ka magkakuan no? Pwede ra gud ka magkaroon og mga leaders. Pwede ra gud ka magkaroon dayon og kanang mga people under you. Kanang ikaw lang. Pwede gud na. Mao man na amo atong una. Pakaunon ra namo tanan ng mga leaders under us. Daghan kayo magtapok sa mua. Kuha ninyo? Pero, wala pa mi kaayo ato giagian nga mga problema. Pero karon, grabe ang gipang-agian namo, problema dito, problema diha, non-stop gihapon nga problema. Pero kabalo na ka maminaw sa Ginoo, magtingala ka, intrasan ka ni Lord og ministry. Amen? So magtingala mo karon kung medyo bungol-bungol pa ka, tingala ka, murag di pa lagi ko intrasan kaayo. Ngano man, di pa man ta kabalo kaayo maminaw. So ayaw pod pagahi o ayaw pod pabungol-bungol. Hinay mo tapad ay pabungol-bungol. No? God will consider you first before He will put you into service. Makita dapat sa Ginoo imong faithfulness before ta niya intrasan og tao. Amen ba? Kita mo aning mga people nga ginaintrasan karon. Pangutan-a kung unsang gipangagian ana nila. Kita ninyo kung kuan no. Kaya na lang si Cathy oh. Catherine Tagayon. Grabe ang gipangagian ani niya. First time na mo ani nagkita dito sa DCLA. Puno ni siya mga alahas tong una nga pansi. Sana pansi man nga alahas no? Ha? 10K? 299 kanang tag 10K ba to?
Dito may nakita ani ala dato yun ning bayhanaw anak ko. Sus pag uman nato namong istorya puro na problema tanan-tanan, nanarado na tad, lahi na sad. Grabe nga problema, non-stop nga problema. Katutanan nga gipang-agian ni Kati, gimold to siya para mas the more siya maminaw kay Lord. Nahali nilang property sa Toril, balhin na sad sila sa bamboo na sad dito sa Deka, dire na pud silingan na sad miron, dool na. So daghan siya gipang-agian non-stop. Ngano man, dili pwedeng muundan kag paminaw sa Ginoo. Mao na the more ka dapat maghambol down og maminaw sa Ginoo, magtingala mo, malesen pud gamay imong problema na kung kabalo na ka maminaw. Amen ba? That's why kung namoy ginagutro, paminaw. Ayaw mo pagay sa Ginoo. Sometimes gamito na mo mga baba, dili gyapon mo maminaw. Di sige. Ikaw man jud na ang mo suffer. Amen? So clear kayo? He consider you first before He will put you into service. So sa itong una, para effective ta sa ito ang ministry, we must be sent from God. And how will we know nga gipadala yun ta sa Ginoo? Of course, dapat na mas establish dapat ang relationship jud nimo. Kabalo jud ka maminaw sa iya. Hindi ka kabalong maminaw, dili jud ka intrasan og service. Nakuha ninyo? Walay testing, walay service. Walay testing, walay effective na ministry. Kung dili ka mupasaan na nga testing, wala jud effective nga ministry. Pwede ikaw lang mawala tanan ng mga people around you kung ikaw ra na di ka kabalo maminaw. Amen. Di ba lay man jud kayo karon kung namoy problema. Makaingon man jud mo Ginoo, Lord, tabang Lord, kanang yan ano. Lord, kanang yan ano. But Lord jud ka. Kung dili pa jud kayo kakabab, dili pa jud kay visible, pastingan para mas klaro pang yang tingog, no? Which is naagian naman ninyo ni tanan. Amen? Kadua, para maging effective ta, kailangan ta nga mahimong witness of Jesus Christ. Sa may pasabot aning, we must be a witness of the light of Christ. Sa may pasabot ani, Pastor. Tanawon ninyo, in John 1 verse 7, He came as a witness to testify about the light. Si John the Baptist, niabot siya to testify about the light so that all might believe through him. So take note, wala gi-prove ni John the Baptist nga maayo siya na preacher or prophet. Bantayan ninyo ni. Ayaw ninyo i-prove sa mga people nga maayo mo muwali. Ayaw po i-prove sa uban nga maayo kay ka mo encourage. Nakuha ninyo? Kanang maayo kay ka mo kanta, mo worship, mo DK. Ayaw i-prove sa uban nga maayo kay ka mag-usher, tanan-tanan. Unsa man ang imong i-prove? Dire, kung tanawon ninyo, tindog daw, Pastor. Okay. For example, siya si Jesus Christ. Ang invisible nga God, gipakita ni Jesus Christ, tama? Kung mangutana mo, 'di ba sa John 1, 'di ba yung ko? Sa John 1, yana siya dito nga. In the beginning was Word, yana siya dito, 'di ba? The Word was with God, yana siya dito. Ang Word, kung mukadungog mo og Word, Jesus Christ na, tama? Ang Word nga si Jesus Christ, it is di ba na i-share na ako sa John 1 nga unsa ang karga sa imong utok mo gawas sa imong word. For example, yung gimingaw ko, gawas sa imong word, tama? So, ang dili makita nga karga sa imong utok mo gawas sa imong mouth, tama? Ang dili makita nga Ginoo, makita nimo kang Jesus Christ. That's why kung mangutana mo kinsa ang Ginoo, naa kang Jesus Christ, tama? Kini nga Jesus Christ na witness ni John the Baptist, tama? Kasabot, unsa ang nature ni God nga naa kang John the Baptist ay kay Jesus Christ, maoy na witness ni
ni John. Pasabot nga nagmanifest sa iya kini nga nature ni Jesus Christ. Tama. In order for us nga mahimo tang effective sa ministry, kita dapat karon kung unsa ang naa kang John the Baptist nga nakuha pud niya as a witness kang Jesus Christ, kita po dapat magmanifest ang nature ni Christ sa tua. Para maging effective daw ta, dili sa maayo ta mo preach. Kung dili, i-manifest nimo ang kinaiya sa Ginoo. Dili nimo i-preach ang kinaiya sa Ginoo. Mahimo kang witness ba? Mag-manifest sa imuha ang nature ni Lord. Dapat makita sa imuha unsa ang kinaiya sa Ginoo. Dili ginawali. Kay kadaghanan man god, daghang kay maayo mo wali about kang Kristo. Nga si Kristo namatay, si Kristo napunog gugma. Dili na siya effective. Ang pinaka-effective sa atong ministry is makita dapat nila sa imuha si Kristo. Nga kumuingon kag maski dili na ka muwali kung unsa ang Ginoo, makita nila sa imuha kabalo ka magpasaylo. Naa ka dapat self-control kasi si Kristo na may self-control. So, tanan nga area sa atong kinabuhi, magmanifest dapat ang nature ni Lord sa atua. So dili ka lang ka maayo. That's why mas effective di ay nga kita witness ta ni Christ. Amen. Kay si John the Baptist witness man daw kang Kristo. Kitapod karon nga nagsunod kang John the Baptist, kay si John the Baptist man god, siya ang giuna before niabot si Kristo. Tama? Before mo abot sa ikaduhang balik si Kristo, dapat makita ang kinaiya ni Kristo sa atong kinabuhi. Ikaw naman karon ng ikaduhang John the Baptist. Tama? Si John the Baptist ang nag-prepare sa way. Kitapod ang mag-prepare sa mga tao before mo balik si Kristo. O nya, unsa man dapat ang imuon nimo para effective ka, dapat makita ang batasan ni Kristo sa imong kinabuhi. Makita ang light. Makita ang life ni Christ sa imuhang kinabuhi. Mo na itong ginashare. Mo na magtingala sila, Pastor June, asa na ito ni nakuha ng mga tinudlo. Dili man ni doktrina itong ginashare. Kinabuhi man na ito nga gibago sa Ginoo. Mano magtingala sila, Pastor, sa kadaghan akong natunan, murag nalimtan na dyan ako tanan. Nabag, kanang mura daw ka ng bag o tanan. Nga naman, kinabuhi man ang atong ginashare, dili doktrina. Ang nawala man gud sa ato, kinabuhi ni Kristo. Tama? Mo na, pagdawat ni mo kay Kristo, nabalik ang iyang kinabuhi. Mo gingon sa Bible, I am the way, the truth, and the life. Ang nawala sa ato, life, dili doktrina. Mo na dili na kayo ito makiglalis ang mga doktrina diha. Ang ato ang i-share is ang kinabuhi nimo nga naa na ang kinabuhi ni Kristo. Para daw maging effective ta. Mo na nga effective ta sa uban. Ngano man, ang mo share diha, no, is katumang gipang bag-o sa Ginoo. Amen. Dili raman ka ng mga maayo. Para saan to ganyan? Ako'y ka-istorya ka ganiya. Katong Koreano. Thank you, Pastor Jetro. Na ako'y ka-istorya ka ganiya Koreano. Unsay ministry ana niya nako kay Pastor Kim. 15 years na daw siya sa Pilipinas. Bible scholar daw siya. O katudlo yun siya o Bible. Ana siya. Tapos ana siya sa ako so Brad, hanap ko kay Pastor Kim. You know, may anak ko kauban, anak ko siya. He is a rabbi. Anak ko siya, rabbi. Rabuni. Si Alan ba? Si Alan. Alan Manulat. He is a rabbi. Oh, siya, really? Ano siya? Really? He's a rabbi. Anak ko siya. He is my teacher before. Anak ko siya. Tinood man po, teacher na ako si rabbi. Pero wala nag-graduate og kanang kwan. Kanang theology og kanang divinity. Kung tanawon niyo, kamo nga naglingkod din magtingala mo, ang mga dagko pod nga mga nahuman sa kalibutan, mga judge, unsa pa ng mga theologian diha, ginapaminister sa inyo ha? Kinsagot ta mo minister aning mga people nga kanag for example kay Pastor John Makahig.
nga mga Bible teacher man na sila, nago na sila school sa Bible. Sila ang gatudlo sa 7 years siya sa Santa Maria, 8 years siya gatudlo og sa mga Bible students, Bible scholars. Nya kita nga mga ultimo nga nagdevotional lang ta kada adlaw, no? Ang Holy Spirit ang nangatag og revelation sa atoa. Then ang Holy Spirit ang nagtabang sa atoa nga ma-apply nato ang word ay ta naging effective. Dili ka maging effective nga mo restore sa kinabuhi sa uban kung wala nimo na witness or dili ka witness sa light or sa life ni Christ. Pasabot, dili ka manifest sa imuha ang kinabuhi sa Ginoo, dili ka effective. Kung saan nimo wali-wali nga wala na usab imong kinabuhi. Tama? Mao na kailangan jud mausab jud ka. Kailangan jud ma-witness jud ka sa light ni Christ. Amen? Tama mo diha? So dili ta diri pa doktrinahay, dili ni pagwapuhay og walis tubangan, kun dili pabag-uhay jud din kinabuhi. That's why kita tanan na magbag-o jud tayo na yung tapad bag-o jud ka, no? Magbago ta. We must be a witness of Jesus Christ. Okay? Klaro? So si John is the witness of the life of God in Jesus. So again, ako nag-share sa inyo nga ang dili makita nga Ginoo, nagmanifest kang Kristo. Tama? Then, si John the Baptist, nag-bear siya or bit-bit niya kana nga kinabuhi ni Kristo sa iyang kinabuhi. So kung kita nga nagsunod kang John the Baptist, kita po dapat ang magdala o kinabuhi ni Kristo sa to ang kinabuhi. Amen? Magmanifest dapat ang kinabuhi ni Kristo sa tong kinabuhi. Naba mo diha? So our calling is to bear witness of the life of Christ. Ang kinabuhi ni Kristo nga naa sa atua, mao ang imuang isulti. Nakuha niyo? Akong balikon. Ang kinabuhi ni Kristo nga naa sa imuha, mao ang imuang istorya. Dili ka ng kinabuhi ni Kristo nga nabasa lang nimo sa Bible. Dapat ikinabuhi nimo si Kristo. Kung ang Ginoo punog pagpasaylo, puno jud po kag pagpasaylo. Kung ang Ginoo punog humility, puno po kag humility. Mao na imo ang mai-preach ang imong kinabuhi. Dili kanang wali-wali lang. Amen? Naba mo diha? And lastly, so unsa to? We cannot be a witness by just preaching. Amen ba? Kailangan partaker ta dapat. Sa manang partaker, kaliwat ka dapat sa Ginoo. Anay klaro. Para maging effective ta, kaliwat ka dapat o kinaiya sa Ginoo or batasan sa Ginoo. Kawangis ka. Partaker ka. Amen? So, klaro? Mano ka mga estudyante? Pagtarong mo sa inyong eskwelahan kung sa inyong ginamanifest. Even sa inyong mga exam, pagbantay mo diha, kay magsige kag pang-invite o Sunday service, niya kusog kay ka mangupya. Oh. Kusog mag-invite ka og D-group, dali mag-D-group sa man ang D-group. Para maka-experience tag kausaban sa tong kinabuhi. Yan, ana usab sa imo, kusog lagi kang malikas. Oh. Tapos sige lagi kag kating-kating. Oh. Tapos dili lagi na mo makita sa imo kanang imo ang gina-invite sa mo. Dili jud mo maging effective. Amen? So kailangan jud nga i-manifest nato ang kinaiya sa Ginoo. Dili lang nato i-preach. Naba mo diha? Last, John 1:7, He came as a witness to testify about the light, so that, na siya diha, all might believe through Him. Ang goal daw nato sa DCIM, para maging effective ang ato ang ministry nga gi-entrust ni Lord sa ato. Ang goal daw nato is
Maila-ila nila ang Ginoo, dili kita. Dili nimo i-attract ang mga people sa imuha, kun dili i-attract ang mga people paduol sa Ginoo. Naba mo diha? Kay usahay basig unyag mas bukang bibig na ninyo ang simbahan. Kay basig unyag, uy, kabalo mo kining among simbahan, basig mo ana ba? Uy, kabalo mo among pastor, basig may ana, ayo mo ana. Dapat ang goal nato is maila-ila daw nila ang Ginoo. Amen? Dili kita ang dapat nila nga ma-recognize, kung dili ang Ginoo dapat ang ma-recognize nila through faith. Mamayang kita. So that all might believe through Him. All might believe through faith in Him. Nakuha na to? So again, ang goal nato is dili sila sa atoa mutuo, but kung dili mo believe sila sa Ginoo through faith. Amen? So tanan tao na moduol sa atoa kay mutuo sila sa Ginoo. Mao na ang goal nato. Amen ba? So ang tinuod, of course, no, nga naay faith, aksyonan jud na nimo. Kay na ako'y nakuan karon. Istorya mi kaganihan na pod sa ako ang raboni or si rabay, no. Kuan na daw kanay siya, istorya siya, ano siya. Balik lagi ng renewing sa mind nga ginatudlo na pod ani nila. Ana na pod siya ba. Sige daw renewing your mind, sige renewing your mind. Kabalo ba mo? No. Kung magsigila kag renew sa imuhang mind, ug wala kay faith, di ka mabag-o. Nakuha ninyo? Kay nga naman, mauna dapat ang pagtuo. Kay kung na kay renewing your mind, na kay self-discipline, na kay, sitaw ka na, kanang repentance, nga na, renewing your mind, repentance, self-discipline, mayingon na, di ba madisiplina man mo sa prisuhan? Tama, di ba? Sila Arnel, sila Juan. Di ba madisiplina man ka kung i-Bartolina ka? Madisiplina man jud ka. Tama? Pero magtingala mo, mawala ka diya sa imuang Bartolina, mubalik ka. Nakuha ninyo? Ang mauna dapat is naa kay pagtuo sa Ginoo, then ang manifestation nga nagtuo ka sa Ginoo, musunod ang renewing sa imong mind. Kay ang fruit man good sa Holy Spirit is self-control. Automatic na siya nga magtabangan ka sa Ginoo, magkaroon kag self-control. Pero kung magsalig lang kag renewing your mind, dili mauna ang faith, wala jud ka baguhan sa imong kinabuhi. Ato anay klarohon kay magsigara mo kadungog, renew your mind, renew your mind, renew your mind. Mauna, mao gani iyang kingo dito. Our goal is so that all might believe through faith in Christ Jesus. Mauna dapat. Kay kung kaya lang nimo mag-renew sa imuhang mind, wala na ang Ginoo. Nga kailangan man nato ang faith, di ba? Ang ako ang kuno na. Okay. Sa ko kuan tubig. Kaya usay napulaan ako anig paminaw ba si grinyog mind. Yo man nga bag-o. Yang gyud dire. Okay, sige. Ang tinuod nga naay faith is aksyonan nimo. Kay faith without action is dead man. Tama? So mauna dapat ang imong pagtuo jud. So ang tinuod jud nga na kay pagtuo, then you renew your mind. Nga bag-uhon man ka sa Ginoo, di mo undang nakagbisyo. Nakuha nimo? Nagtuo man ka nga tabangan ka sa Ginoo nga maundang na nimong ang imong bisyo, aya ka mo renew sa imong mind. Pero dapat mauna imong pagtuo para tabangan ka sa Ginoo. Hatagan ka og balaang espiritu para hatagan kag self-control.
Okay nga sa Bible, but the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, patience, kindness, self-control. Diha magsugod ang self. Pero mauna dapat ang imong pagtuo. So, dili ka mahimong effective or dili mo tubo ang atong ministry kung wala kay pagsalig sa Ginoo. Mao na ang goal nato, tanang mga tao nga ipaduol sa atoa sa Ginoo, ipaduol siya sa Ginoo. Magkaroon sa dapat una o pagsalig nila sa Ginoo before na mosunod ang self-control, before na mosunod ang renewing your mind, self-discipline, unsa man ang mga gipangtudlo pa ana nila diya sa kanang kay 'di ba natay mga topic tong una about aning mga renewing your mind kanang sa tawag kana mindset unsa man naman na kanang dominion mga ano aha unsa renewing your mind mauna dapat ang pagtuo. You need to have faith first. Kay ang tinuod nga na kay pagsalig, then musunod ang good works. Amen? Naba mo diya. So kay usay nakafocus na ka sa renewing your mind, murag wala nang Ginoo. Kay gusto kaya man ka nimo baguon ang imong sarili. Mao nay kuan, mao nay problema nato. No? Kung dili na imo ni sabton og tarong ang kuan ng Bible. So again, kung naa na kay faith, of course willing na ka magbago. Amen ba? Mao nay posible jud kayo kung tinuod jud nga na kay faith nga wala ka gabago. Dili pasabot nga okay sabat ani nga pagampo. No? Gidawat ta ka Ginoong Hesus nga akong Ginoo mangluluwas, tama? Pero dili ka willing magbago, dead gyapon ang imong faith. Klaro? Lord, ako takang gidawat nga akong Ginoo manluluwas, tabangi ko. Willing ko magbago. Then i-renew niyo imong mind na mundang naka. Nakuha ninyo? Kay tabangan man ka ni Lord ana. So klaro? Dili lang po mong ka, gi-confess na nimo diha, nag-confess na kanya, wala kay willingness. Di ka mabag-og yapon. Nga naman, faith without action is dead. So, dili pwede, nga dire rapod ka sa action, wala kay faith. Kaya ang imuang faith, magbunga jud nagmaayo nga good works. Klaro? Naaba mo diha? So, wala kay pagtuo sa Ginoo, akong gisulat dire, kung dili ka mo renew sa imong mind. Tama? Tinuod nga nagtuo ka sa Ginoo, mo renew jud ka sa imong mind. Na from now on, you will stop your vices, you will stop sinning. Then, tabangan ka sa Holy Spirit. O na, nga secondary na lang jud ang self-discipline o renewing your mind. Kung gusto jud ka magbago, mauna dapat imong pagtuo. Pangutana, nganong wala kagabag-o? Ngano? Wala jud ka nagtuo. Kay kung tinuod jud nga nagtuo ka sa Ginoo, willing ka magbago. Amen? Klaro? Mag-flow man ng good works. Mag-flow man ng self-control kung nakay tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Then kung nakay pagsalig, murinyo ka sa imong mind, mangayo pa kagtabang sa Holy Spirit, magtingala ka, magbag-o jud ka, maliwat kag batasan sa Ginoo. Amen ba? Klaro? Sa tunguna, kailangan padala jud ka sa Ginoo. And to confirm, na tinuod jud nga gipadala ka sa Ginoo, ha? Kung tinuod jud nga king tinuod jud no nga gipadala jud ka sa Ginoo, iagi kag problema para ma-strengthen ang iyong relationship. Then kung kabalo na ka maminaw, iintrasan ka ni Lord pag ministry. Mao na nga kung walay testing, wala jay ministry. Walay testing, walay people i-entrust ni Lord sa imo. That's why enjoy ang problema. Amen. Namin dira, naba mo diha. Now, ha?
sa suffering kay mag-produce sa kwan kanang perseverance. Perseverance, then next, kailangan ta nga ma-witness. We must be a witness of Jesus Christ. Kailangan ta mag-manifest ang kinaiya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Then ikatulo, para mahimong effective ang DCIM, kailangan ang goal nato is dili sila ipaduol sa tuwa, but ipaduol nato sa Ginoo through their faith in Christ Jesus. Amen ba? Let's pray. Heavenly Father, salamat kay imo aming gi-remind and imo ang gina-confirm Ginoo nga kining imuhang church Ginoo is imo jud ming gipadala. And salamat kanay sabtan namo tanan namo gipang-agian nga naa jud ay purpose tanang problema namo gipang-agian para mas kabalo mi maminaw sa imuha Ginoo. Akong gisalikway, akong gigapos kanang spirito sa bungol nga kanang dili kabalo maminaw sa imuha Ginoo, akong giwagtang, akong gigapos in Jesus name. And Father, hatagi mig kanang kasing-kasing nga kabalo mo obey sa imuha and mag-trust sa imuha. Para mas the more mi maging sensitive unsa imong gusto ipahimo sa imong church ug ipahimo nimo sa mga disciple nga imong gi-trust sa imuha. Father, I pray na ang mga people na imong ginapaduol, Father, sa amuha is dili ma-attract sa amuha o dili ma-attract sa church, but ma-attract sa imuha. Nga tanan ni sila Ginoo, magkaroon sila pagtuo sa imuha o pagsalig sa imuha. And tungod aning ilang pagtuo sa imuha Ginoo, willing pud sila magbag-o tanan. And thank you Lord, kay willing mi tanan magbag-o. Thank you sa imong grasya. Adlaw-adlaw man, Father, nga ma-fail me, but naadjud ang imong balang spirito gatabang sa amuha nga ma-fulfill nimo ang imong plano sa amuang kinabuhi. Father, salamat sa imong pulong tonight. I pray, Father, na ma-apply namo ni para mas the more pa mi maging effective nga ma-overcome sa problem and mag-manifest mi sa imong kinaiya and mahimong witness sa imuhang kahayag or kinabuhi Ginoo. And Father, thank you kaayo Lord kay kini nga pulong nimo real kay sa amuhang tanan. Salamat. We love you in Jesus name. Amen and amen. Sige.